Good morning, I'm Engineer Vargas and discuss natin yung lecture 3 and 4 which is for midterms ng differential equations. So let's start with the decomposition and growth. So ito, um, yung first topic natin is the decomposition and growth. Na-upload ko naman na yung copy nung notes ko. So, karamihan dito is medyo diretso na sa definitions. Mas maganda kung habang naka-open yung notes ko and yung notes nyo, makikinig kayo dito sa lecture. So first is for the decomposition and growth kasi, ito yung isa sa common applications of the differential equations. So meron tong real world, lahat naman ang DE actually, pero ito yung pinaka-common, maraming pinagagamitan sa real world application which sa decomposition and growth, ginagamit natin yun to predict a population growth or the rate of change of something. So, ang pinakauna dyan is the exponential growth and decay. Yan. For exponential growth and decay, syempre yung growth, ito yung nag increase then sa decay is the decreasing. It is a function of time. So, kung function siya ng time, so let's say it is given by the function dx over dt. So, the rate of change at which a substance changes is proportional to the quantity of the substance present at any time. So, itong differential term na to will become k since constant, then x, and can be written as, ito yung differential term, x bar t is equal to kx t, where ang general equation niya would be the x equals c e raised to kt. So, ito yung general equation na ginagamit natin. Ngayon, kaya nyo na yung palabasin, pero ang importante dyan, itong differential equation na to, itong general equation, yan yung gagamitin natin for solving. Where x is the quantity of substance at any given time. So, x equals quantity given time. Then, t rather is the time. And k is the proportionality constant. So, ano meron dyan? Doon tayo dumayo sa solving process where, eto, may notes naman na. So, una is write the general equation using the IBP. Intindihin yung tanong kung anong hinahanap, kung decay ba or growth. Then next is understand the concept and write the equation. So, medyo generic to na paulit-ulit ko din sinasabi sa inyo. It takes what? Around 10 to 1 minute para isulat yung mga equation nang hindi nag-shortcut. So, doon kasi, pwede mo i-backtrack. Like, hindi ka ligaw na nag-transform na lang bigla yung equation. So, might as well isulat nyo yung process para hindi kayo or ma-minimize yung pagkakamali pagdating sa solving before tayo magsa-solve. So, ito magbigay tayo ng example where isulat ko na doon. Huwag tayong tumingin. Dito tayo. So, the population of town is 60,000 in 1990 and had increased to 63,000 by 2000. Assuming that the population increases at a rate proportional to its size at any time, estimate the population in 2010. So, isa-isahin natin. Ito ay increasing. So, ito ay growth. So, this is exponential growth. Kasi may binigay din na assumption na proportional to the size. Ngayon, isa-isahin natin yung mga given. So, meron dito tayong 1990. So, at 1990 daw, meron kang 60,000 sa population mo. So, ito yung T. Ito yung iyong X or the quantity of a substance present at any time. Now, by 2000, naging 63,000 na daw.
So, we can say that, ay, next na pala is mayroon pang 2010. So, sa 2010, hindi natin alam. So, N yung ilagay natin dyan. Now, dito, since ito yung starting point, ito yung ginawang reference, we can say na ito ay t equals 0. So, wala pa nagbabago. Ito yung starting point in time. Ngayon, 1990 to 2010, yan ay 10 years. And from 1990 to 2010, yan ay t equals 20. Hindi ka magre-refer dun sa kasunod. Magre-refer ka from the start. So, sa starting point in time, doon ka titingin. So, nakukuha na to. Now, isulat na natin yung general equation na kailangan. Where ang general equation natin, x equals ce raised to kt. So, pwede na tayo mag-solve. So, we start with, syempre, mag-start muna tayo at t equals 0. Now, let's solve for this one. We have x is 60,000. Ito yung present at a given time. Equals, yung iba pala, actually, nilalagyan dito ng subscript na x0, t0. To denote na sila ay ito yung pagkukunan ng given. So, next is c raised to e. Hindi pa natin si k. Hindi natin alam si k. Then, si t is 0. So, pag sinolve natin to, we can get that 60,000 equals C times 1 or C equals 60,000. Now, kapag nakarami kayong solve, mapapansin nyo na almost always yung T0 mo na X population siya si C. So, pansinin nyo na. So, ngayon, ano nakuha natin? Note tayo, we obtain C. Next, same formula, X equals CEKT. But this time, gagamitin natin is si 10. So, ngayon, we have, ano population? 63,000 na. Is equal to C. May value na tayo ng C. So, we can write 60,000 as well. E raised to K times 10. So, ngayon, solve tayo. I-try natin algebraically para napapractice din yung algebra skills nyo. So, from 63,000 equals 60,000 e raised to 10k. So, ilipat na natin dito para ma-isolate na si e. Then, we can write ln 63 over 60. I-shortcut ko na y. Dinivide ko na lang sila by 1,000 parehas. Para titinda ko sa pagsulat. So, ln e raised to 10k. Then, we have here ln 63 over 60 equals 10k ln e, which ln e is equal to 1. So, ang kailangan ko ay si K. So, ln 63 over 60 all over 10. Huwag mo isasangat kung saan-saan equals K. So, ano mangyayari dito? Ano magiging sagot? This is K equals 0.00488. So, anong nangyari? Store natin to as A sa calculator. We obtain K. Uh, para maayos. Then lastly, kung meron na tayo niyan, doon na tayo sa pinakandulos. Again, write the same general equation. Pero this time, ang kailangan na natin is si x20. So si x20 ay hindi pa natin alam. Yan yung hinahanap natin sa dulo. So yung c is the same 60,000 raised to, ito yung nakastore natin kanina, yung a, ito, times 20. So, ano lang gagawin dyan? Shift solve lang yan or diretso solve nga lang siya actually. So, x20 is equal to 66,151.3013. Pinapa-round off kasi. So, ano naguha natin? We obtain x. So, nakuha natin yung sagot. Nakukuha? Simple lang naman yung solving niya. Linear lang din siya. So, kung mapapansin, another observation from me, i-share ko lang sa inyo. So, ang makukuha mong una ay si C. Given na same pattern siya, ha? So, C,
then K, then X. So, alphabetical siya. Maraming tanong na decomposition and growth na sunod-sunod, ma-obtain mo yan alphabetically. So, nakukuha. Now, dun tayo sa kasunod na equation or tanong, which ilagay ko dito. Kunin natin to. So, yan, meron tayong question. So, exponential growth or population growth, same lang din naman dyan. So, ang sabi, consider the population of a bacteria that grows with the function Ft equals 200 e raised to negative 0, e raised to 0.02 t, where t is measured in minutes. So, how many bacteria are present in the population after 5 hours? When does the population reach 100,000? So, sulat natin yung general formula from here. Ft equals, not general formula, the formula nung, or the equation, rather, e raised to 0.02t. Pero hindi ba pwede na tong x equals ce raised to kt? So, meron na tayong mga given agad. So, actually, hindi siya fx, it is ft. So, para lang di malito. So, from here, madali na siyang i-compute. Ngayon, may mga given condition lang. Sabi kanina, yung t is equal to 5 hours, pero kailangan natin siya i-convert sa minutes kasi yung function daw ay nakasulat in minutes. So, multiply lang natin to. So, 5 times 60 is simply 300 minutes. So, okay na tayo dyan. Pwede na tayo mag-solve. So, ang una, ang tanong, ano daw yung population ng bacteria? So, write the general equation x equals c e raised to kt, where yung t natin ay gagawin nating 300 minutes. So, makukuha natin yung x in 300 minutes. So, x 300 is equal to 200 e raised to 0.02 times 300. So, ito yung formula lang kanina. So, ano nangyari kapag kinompute natin yan? So, upon solving the problem, input lang sa calculator. So, ang iyong F300 is equal to 80,685.7587. Wala lang, pinapa-round down kasi. So, yun yung population, round off pala rather. Ito yung population ng bacteria mo at 300 minutes. Ngayon, ang tanong doon sa kasunod, when does the population reach 100,000 bacteria? So ako, before ako mag-solve, ang sabi, kailangan is xn equals 100,000. Yan yung pinapahanap. The population at n, which is 100,000. Tinatanong, ano yung oras? Ano yung n na yan? Or yung t? Pwede mo isulat as t. So ako, before mag-solve, gagawa muna akong observation. So kung at 5 hours or 300 minutes, 80,000 na siya. So expect ko, time is greater than 300 minutes. Kapag nag-compute ako, tas less than 300 minutes, teka, may mali. Pero, pag na-solve ko yung time, tapos greater than 300 minutes, tingin ko tama siya kasi population growth to eh. So, dapat ma-exceed tong 80,000. So, yan ay hindi naman talaga literal na kasama sa solving process. Pero kasi yung mga concepts, saka yung mga critical thinking is makakatulong sa'yo to identify kung tama ba yung sinolve mo, kung tama ba ginawa mo. So, nakukuha, now, doon tayo sa solving process talaga. Where, from the general equation, fx, or ft rather, equals 200 e raised to kt. May k value tayo, 0.02t. So, pinapahanap sa atin ay si time t. Where dito, ft natin is 100,000. Yan yung x. Equals 200e raised to 0.02t. Bago tayo mag-solve ng calculator, ipakita ko sa inyo algebraically para makapag-practice kayo. So, 100,000 over 200.
is equal to e raised to 0.02t. So, ln 100,000 over 200 is equal to e raised to, sorry, ln e raised to 0.02t. Now, from here, pwede nating ibaba ln, tas ito, pwede ko ding bawasan. So, 1, 2, 1, 2. So, pwede kong isulat yan ng 1,000 over 2 equals 0.02t ln e. 1 lang yan. Ngayon, ito, pwede ko pa siyang i-simplify again. So, ln 500 equals 0.02t. Pwede nyo nga siyang i-divide diretso na eh. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung algebraically. So, next ay ln 500 over 0.02, sa buo yan, equals t. Then, makukuha natin yung time. Kapag kinompute mo yan, for time equals 340.730409 minutes. So, ang observation natin kanina, dapat greater than 300 minutes siya since mas malaki siya sa 80,000. So, tama naman yung naging observation natin. Tama yung prediction. So, most likely, tama na tong sagot mo. So, nakukuha. Now, for the last dito sa ating first topic, which is, dun na tayo sa isa sa pinaka-common again. Part siya, which is radioactive decay. Dito may madadagdag lang na concept. So ito, kaya naman basahin, but explain ko na din briefly. So sa radioactive decay kasi, is, paano natin nalalaman yung mga, ayan, paano natin nalalaman yung mga buhay no, or yung mga age ng mga fossil fuels, yung mga artifacts, tapos yung mga age kung saan possible na buhay itong reptile na to, itong fossil na to. Ang ginagamit dun is the radioactive decay or using the radiocarbon dating. Kasi, yung carbon-14 decays which nag-emit ng radio particle at regular consistent exponential rate, syempre mas magiging accurate yung prediction natin. So, let's say naghukay yon ng mga archaeologists, naghukay ng lupa and napansin din na merong fossil. Tapos, inanalyze yung depth. Tapos, chinek yung presence ng carbon-14 dun sa mga paligid nun or doon sa mismong fossil. Tapos doon, i-compute nila para malaman. Yung reference is yung gaano kadami yung originally present sa timeline na yun and ilang carbon na lang yung naiiwan doon sa object mismo. So, malalaman kung gaano siya katanda. And ang important term dito is the half-life. So, the half-life is 5,730 years for a carbon-14. So, after 5,730 years, expect mo na half na lang ng material ang naiiwan from the original. So, ngayon, let's say, ito yung tanong. Kung meron tayong 100 grams ng carbon-14 today, 100 grams, if we have 100 grams ng carbon 50 today, carbon-14 pala rather, ilan na lang in 50 years yung may iwan. So, now round down to the nearest 100 years. So, meron tayong some important parameters to consider. So, ngayon, basahin na lang natin dito. So, the exponential growth or decay are the most common application. System of exponential growth uses the form y equals y0 e raised to kt. Ano to? Bakit nag-iba? Or nag-iba ba talaga? So, pag nilagay natin yan dito, i-check natin yung y equals y0 e raised to kt. Yung e raised to kt, ito yung from x equals c e raised to kt.
So, same. So, i-check nga natin yung mga magkakatulad. Ito, pinalitan lang ng letra, pero ito, okay lang din. Paano to, yung C? Eh di ba kanina, ang assumption natin, or not assumption, ang observation natin, that yung C, pag sinosolve mo, equal na siya dun sa initial given na X. So kung yan ay naging Y naman, di ba? Ito X. Let's say kung ito yung magiging Y. So kung ito yung Y mo, edi Y at 0 is equal to C. So dito, nagbibigay lang tayo ng general equation na based from yung mga observations kanina, na pwede mo naman pala siyang isulat na as ganito, y equals y0 e raised to kt. Nakuha. So, in exponential growth, rate of growth is proportional to the quantity present. So, y bar is equal to ky. And kailangan natin to, itong ln2 over k for um, exponential growth ng carbon dating. So, ito yung half-life na tinatawag. Itong ln2 over k. It's the half-life. Lambda or the half-life. Ngayon, dito maraming nalilito. Pero ang sinasabi lang kasi dito, kapag exponential decay, ganito na yung itsura. Pero yung iba, dinodoble pa na nagne-negative-negative. So, nagiging positive. Tandaan lang, pag growth, laging positive. Tapos kapag decay, negative yun. So, madali naman din siyang mapansin kapag given negative, yung, sabi daw may negative growth, o edi decay yun. So, nakukuha, ito lang ay sinulat yung kung ano yung itsura. Pero syempre, mas madali siyang ma-identify if you were to write ano ba yung half-life niya. So, makukuha mo dyan sa K is negative value. So, ngayon, dahil alam na natin yung mga conditions na yan, pwede na tayo mag-solve. So, ang sabi ay radiocarbon dating, tapos may decay siya. So, expect natin na dapat yung magiging itsura ng x equals c e raised to kt mo ay y equals y0 e negative kt. So, dapat ganyan yung magiging itsura niya mamaya. Pero bago yan, na-analyze na natin yung problem, isolve muna natin si mga known given. So, mag-start tayo with half-life. So, negative ln2 over k is equal to the half-life. So, ilan yung half-life niya? So, ang given kanina ay 5, 7, 30 years. So, K is equal to negative ln2 over 5, 7, 30. So, itabi na natin yan. So, mapapansin mo, negative K, negative yung form. So, di ba? Magiging negative lang siya. Pinapakita lang natin na ganito yung magiging itsura dapat mamaya. So, ngayon, kapag i-compute natin yan, so, from the general equation, y equals y0 e raised to negative kt. So, y is equal to 100 yung initial life mo. E raised to negative ln2 over 5730. Engineer, di ba negative k to? Bakit dito, yun pa din nakasulat? Sulat yung ganito, negative k equals ln2 over 5730. Ganyan ba? So yung iba doon nagkakamali kasi tandaan, ano na siya, diretsong formula na ang sinasabi, basta isulat mo dito ay negative. But the general equation again is x equals, or the general formula, x equals c e raised to kt. So kung ito gagamitin mo, okay lang din. Magiging x equals CE 100 raised to negative ln2 over 5730 times yung time t50. So kaya ako nun, iniisip ko na lang, basta growth, positive yung K. Basta decay, negative yung K. So, okay. So, multiply natin to by 50. Then, what's left is, i-compute mo na lang. So, y equals 99.39698501 years. Pero ang sabi, paki-round off daw sa nearest 100 years. Hindi pa. Ito yung tinatanong muna ay yung, sorry. Ang tinatanong muna ay yung ilang grams yun ay iiwan. So, not years, but this is
grams. So, ito yung gaano pa karami yung carbon-14 na naiiwan doon after 50 years. Kasi 5,000 years ba naman bago matunaw. So, medyo madami pang laman. Ngayon, ang kasunod na tanong is again, kung komportable ka dun sa x equals c e raised to kt, walang problema. But expect mo na ganito yung magiging formula niya. So, ang tanong sa kasunod is, um, balikan natin. So, round to the nearest 100 years kung 10 grams na lang. So, kung 10 grams na lang daw yung maiiwan from the original na 100, so yung half-life mo yung ln2 over 5,730, ilang taon yung kailangan para matunaw siya into or ma-convert siya na 10 grams na lang yung maiiwan. So, i-compute natin is C, time. So, dito, mag-algebra pa rin tayo. Negative ln2 over 5,730 times t. So, ito ay 1 over 10 equals E negative ln2 over 5,730 t. So, what we get here is ln 1 over 10 equals ln E negative ln2 over 5,730 t. ln 1 over 10 equals negative ln 2 5,730 times t times ln E, which is 1. Now, 40 is equal to ln 1 over 10 over negative ln 2 over 5,730. So, what's left is input siya sa calculator where we get t is equal to 19,034.64798 or 100 years, 19,000 years. 19,000 years, saka pa lang siya magiging 10 grams. So, that's it for the part 1 ng lecture 3. So, upload ko na tong presentation, tong recorded lecture. Tapos, ito ay lecture 3, part 1. Then, record na natin si part 2.